Actually, the reorganization of the committee is constitutionally infirm. It was born out of a constitutionally infirm process. Hindi po tama ang pagkagawa, no? Because they relied heavily on the Avellino versus Cuenco case na 1949 decision of the Supreme Court, which was ruled or issued under the 1935 Constitution. Attorney, ito pong issue sa impeachment ay maisasalo na po sa July 6. Ano pong nakikita po ninyong political implications or political ramifications na lulusot o tatagos sa impeachment proceedings dito po sa ginawa kahapon sa sesyon, lalo na sa threshold ng boto to convict the Vice President? 2/3, 16 out of the 24 senators. Well, actually, the reorganization of the committee is constitutionally infirm. It was born out of a constitutionally infirm process. Hindi po tama ang pagkagawa, no? Because they relied heavily on the Avellino versus Cuenco case na 1949 decision of the Supreme Court, which was ruled or issued under the 1935 Constitution. Opo, kasi yan yung mga pinangangambahan na attorney ng ating mga kababayan, lalo pat ang Senate po, ang tatayo na Senate Impeachment Court. At alam mo naman, attorney, napaka-polarizing po ng issue sa impeachment. Pero ang inuuna po nila ngayon ay ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Sir. Yes, sir. It is very necessary na talagang maparinig po natin talaga ang testimony ng 18 ex-Marines, pati yung kay Chavez Singson, kay Libeste, para sa Cabral Files, and meron pong allegedly na nagpapahiwatig overseas na gusto ring sumali sa investigation or sa hearing wherein magta-testify yata online. I do not know if they are referring to Saldico, pero maugong po yun ang mga marites, no, na baka daw magsali siya. Opo. Sir, itong pinupunto po ng ating mga kababayan, dito pong change of rules sa impeachment court, kasi may inihain yata kahapon na move sa Senado na magtatalaga po ng o resolution o amending the impeachment trials. Sabi ko dito, the President of the Senate shall preside in all order cases of the impeachment. Ito po yung issue sa presiding officer na maaring mapalitan, na possible daw na hindi ang Senate President magpe-preside, which was directed by the Constitution, at ibang senador po ang magpe-preside, amending the rules of the impeachment. Anong tingin mo dito, sir? Again, it's ultra vires, no? It is constitutionally infirm. Kasi nga, as I said, we are now living under the present 1987 Constitution. Na klaro po talaga na ang threshold is 13, no? So, the Constitution of that minority bloc ni Senator Soto is questionable because 12 lang sila eh. We need 13 in order to have a quorum. So therefore, any and all actions, including that passing that resolution na i-change ang impeachment rule na kahit sinong presiding officer pwede pong mag-preside no, upon election by the members of the impeachment court sitting, is actually ultra vires, no? Outside its authority po sa paggawa nila yun. So wala pong bisa yun, no? Because I would stand firm with my opinion na dapat po 13 talaga ang mag-decide ng bagay para makakuha sila ng vote, no? First is that there must be a quorum of 13, and therefore after that yung majority po niyan ang magde-decide, no? So having said that, they did not have any quorum yesterday. 12 lang po sila. Parang pinilit talaga ang sitwasyon, no? And binraso talaga. And they are hiding under the old decision, 1949 decision of the Avellino versus Cuenco case. Sir, sa usapin po ng president, ito ba'y good o bad president? Lalo na sa mga nag-aaral ngayon ng abogasya.
Well, the Abilino Cuenco case is still a good decision, no? And it's still a precedent with respect only po the fact na if there is already a validly constituted quorum tapos biglang mag-walk out, continuous pa rin po, no? Wala ang quorum. The session could continue. Like no unang ginawa ng minority na quorum sila tapos nag-walk out. Actually, at that time, pwede sanang gawin nila Alan Peter Cayetano na magpasa ng resolution because they already acquired quorum, no? Na-constitute na po yung assembly, yung quorum. So, but nevertheless, they did not do that in deference to their opposition, no? However, with respect to the constitution of how many number of sitting senators present, it should still be 13 because klaro po sa ating 1987 Constitution. No? Now, I would like to discuss sa 1935 Constitution when the Avellino versus Cuenco case was decided by the Supreme Court, ang sabi lang po doon, sinabi doon, the Senate shall elect its president. Yun lang po. And then pagdating po sa 1987 Constitution, dinagdagan, naging stricto. The Senate shall elect its president by a majority of both of all its respective members. Now, when that provision was inserted, it was the framer of that Constitution in 1987 really wanted it to be strict in the sense that kailangan po talaga yun ang sundin. So, by analogy po, ang number to conduct business should also mean 13, no? Kasi yun po talaga ang quorum para mag-start po ang business. At the same time, yun din po ang number para po magpalit ng Senate President. Naguguluhan nga tayo, sabi ni Tulfo, si Cayetano pa daw Senate President, tapos si Lacson, sabi niya hindi na daw. I do not know what's happening now with this kind of opinions. Parang hindi sila nagkaka-agree sa kanilang script. Attorney, si Jade po ito, good morning po. Ang Hello, Sir nagiging batayan po nila kasi, wala po yung dalawa. Hindi po nila sinama yung dalawang senador, si Senator Bato de la Rosa at si Senator Jinggoy Estrada. Kaya ang conclusion po nila ay may quorum dahil 22 yung senador lang ang kanilang kinukonsiderang meron. Kaya kapag ang majority po sa 22 ay nasa 12. Kaya yun po, yung nagiging decision kaya nagkaroon po sila ng quorum. Attorney, anong masasabi po ninyo doon? It's wrong. It's wrong interpretation kasi gigamit na naman nila yung Avellino versus Cuenco. At that time kasi, very exceptional ang circumstance. Magulo na talaga yon. But in Cuenco case kasi, sinabi ng Supreme Court first, no, that there was initially a constitution of a valid quorum kasi nag-walk out lang man yung grupo nila Avellino doon. And that's why ang remaining 12 nagkaroon sila ng sariling quorum because of that chaos at that time. Nagkakagulo na kasi noong 1949, no? And at the same time, it was an exceptional circumstance not applicable today. Why? Because klaro naman po din sa rules nila is that only if yung mga senators is namatay na, physically incapable, or otherwise nag-resign. No? Wala man nag-resign si Bato de la Rosa as well as si Jinggoy Estrada. Now, to say that it is beyond their reach, no, yung coercive process, hindi naman sinabi sa Avellino versus Cuenco. Now, they did not even try to make a subpoena to these people to attend, no? How could they say that they are outside the coercive process of the Senate, di ba? Kumbaga, nagawa sila ng conclusion, they drew a conclusion saying that hindi namin sila kaya, so dapat bilang natin dito ngayon is 22 lang. That is incorrect, no? So, having said that, they cannot use the Avellino versus Cuenco case in this case because at that time, exceptional lang po talaga yung pangyayari noon. And yung isa kasi yung nasa abroad at the time, 1949, wala pang internet and everything noon. So they would say that they cannot get the vote of this person outside the country. However, remember that dalawa po ang wala noon. Yung isang Senator Soto din, no, who was in the hospital. Bakit hindi siya minainos? Ibig sabihin, it appears that when you are in the Philippines, as long as you're in the Philippines, therefore,
the process of getting this majority and numbers pa rin would still constitute as 24. Hindi naman nag-resign, hindi naman namatay, hindi naman sila physically incapable as well as mentally incapable to perform their duties as senator. So, my stand is that it would still be the members of 24, ang quorum po is tawag 13. Tapos, it would always be based on 24, not 22. But of course, they push the issue. Ang aking nakita, because that is their only a window po, Jade, no, to in order to force the issue para hindi po matuloy ang Senate Blue Ribbon Hearing Committee. Remember, suddenly Erwin Tulfo issued a directive, no, which is an ultra vires directive, saying that Senate Blue Ribbon Committee hearing is suspended until further notice. Bakit ganon? Why not wait for today for the Marines to testify? Sinasabi nila, hindi daw sila invited and everything. Then why don't you? You're a member. Meron naman doon nakalagay ang pangalan na they should attend and hear, no? Clearly, this is a matter talaga of preventing the testimony of this 18 ex-Marine. I could not see other reason except that sabihin nilang mga iba-ibang reason, flaws. I don't believe that. Opo. It is always this prevention of the testimony of the 18 ex-Marine and the other witnesses. Opo. Binasa ko po ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpaang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtataas ng kamay ng mga nanditong mga ex-soldiers, sino-sino po sa inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-maletang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? Pinas lang po ang kamay. For the record, Sir President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po. Mr. Chairman, Yes. sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Makiusap ulit ako sa staff kung hindi ako mismong bababa. Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman at hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ang ating mga kapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets. May pakisabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock, uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho, pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po, huling panawagan na to, na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, may I be recognized for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers? Yes, that is supposed to be the one I will ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nila nagawa itong pinagsama-samang salaysay na ito. Please proceed. Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto ko sanang sabihin kanina, but it will take me a few 1-2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang rason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa mga magnanakaw, no? Hindi, ang unang reason pinatawag namin kayo rito. Opo. Para tumistigo kayo personal at marinig ng buong sambayanang Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may ko-contribute ninyo sa ikalulutas ng problema natin. Opo. Na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado. Okay. Ang pangalawang rason po na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyaya
bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng bayan. Ngayon, o kahapon, ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po, pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit na ito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Basta Masasabi ko po na wala dito. Okay. No? And in due time po Okay, in due time, basta't may personal knowledge ha, basta't hindi marites, go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, para mapagtanggol niya sarili niya. Inuna lamang po kasi namin itong pananakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And Sorry to interrupt. Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna. Yes, apropos of that, Senate President Alan, please, nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums, nahack po yung kay Yung Senator Facebook. Marcoleta. Yes, at hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas, nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John D. Cremulya? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila. Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. No? We'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here
by Senator Win, but as we said, Senator Win has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama. Kaibigan po naman natin si Secretary John Vic, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate. Yun So for lang. the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption. Ako hindi ko na pinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar, ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Ganun po ka-importante ang pagdinig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Atty. Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw na ito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman, at saka sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng Bendalo. Hindi ba? Nakakalimutan nyo na ba yun? At sinang-ayunan nga yun ang pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito, kung sila mismo ang promotor ng Bendalo, kayang-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasala. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan nyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting patakaran? Bakit ayaw nilang makisama? At ngayon ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang pagsasalita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Atty. Baligod. Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? Ma'am, May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin. Baka sakali mas kabisado nila yung isa. Yes? Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18. Kasi- So, ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila. Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil Okay. lumabas ito sa chat group nila. Alright. Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18. Eto, RPC 811, kinunan rin ninyo to? O naibigay lang? Anybody knows anything about this picture? Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito. Okay. Pero na-post sa chat group niya. Yes, Your Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo? Para alam na dumating doon? Yes po. Sa chat group, kanino kayo nagre-report? Sa officer in charge namin na close in ni Kong Saldi na PNP na active pa. Active na PNP? Yes, ma'am. Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Yung sumunod. Napakaraing maleta.
Kaninong bahay yan, kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan? Po. Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley. Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa Salas? O saan? Yes po, ma'am, sa sala po. Sa Sala, oo. Mukhang ang pamilyar, opo. Kailan ito? May video po yan, ma'am. May video siyang kasama. Yes po. Kasama ko po si John Paul Si John Paul, Estrada po. yung tao ni Kong Saldi. Po. Yes po. Oo. So, ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang pinatid ninyo? Pinakamababang malita pa po yan, ma'am. Ito ang pinakakonte. Yes po. Ilan ito? Nasa 20 po. Nasa 20 po. 20? Yes po. Okay. Kailan? Maalala mo? November 21, 2023 po. 2023? Yes po. Okay. So, smallest delivery yan, kung tutuusin. Yes po, ma'am. Okay. May mga picture pa. Ito hindi naman yata sa bahay, mukhang airport. Saan to? Yung sumunod. Ayun. Ayun sa kaliwa. Saan yan? Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes. Basement 3 ng? Horizon Home, ma'am. Okay. Bali, packet doon sa elevator, ma'am. Papunta sa 56 sa condo unit ni Bosaldi. Oh. Marami po yan, ma'am. Oo, Bali, mukhang napakarami. Isang helera, pare-parehong mga maleta. mga 56 ka malita yung naakyat namin doon, ma'am. 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganon din? Yan po yung ano, ma'am, yung may dilaw. Yung may red, Yan po yung may yellow. box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Top Orly Gutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box. Yung, ano, ma'am, yung nakaharap, walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am. Ikaw yon. Yes po. Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maleta? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Magkapareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam. Yes, Your Honor. Okay. So, andito na si Senator Marcoleta. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpaang salaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan? Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka... Yan, ma'am, sa, ano, sa bahay ni former speaker po. Okay. Pati yung ibaba? Yes po, yes po. Aling bahay? Yan, ma'am, sa, ano, sa Horizon Homes. Sa? Horizon Homes. Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to? Horizon Homes yan, ma'am. Sa Pero unit ni hindi Boss bahay Aldi. ni former speaker yan, di ba? Yung nasa taas po, ma'am. Ayan po. Number 42, McKinley. Sa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, ito yung ibaba. Yes po. Yan po yung unit ni Boss Aldi. Ito yung, meron kayong mga dates dito na puros 2022. Tapos, ayan na, yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo. Sorry, ma'am. Ako po yung isa, ma'am, yung naka-stripe na Naka-stripe police. ikaw yun, oo. Sa kaliwa. Sino naman, yung dalawang kasama mo? Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, Ikaw yung nasa gitna. Ito sa Yeah, po. kanan. Yan po si Mark Tiksay po. Si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Saan kayo? Yung sa gitna, ma'am. Yung Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang, di pa sa puti yung buhok mo Quezon nun. City area yan po, ma'am. Sorry?
Saan lugar to? Quezon City po. Sa QC. Ano yun? Saan lugar? Bali, ano yan ma'am, sa media po yan, pero hindi ko mabanggit, tinakpan ni attorney ma'am. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi kami Media? kami po naghatid yan po. May natid po kami. Tapos yung sa ilalim, yung helicopter. Ayun, sa kasama po namin yung nag-picture po ma'am. Okay. Yung ibang picture, Chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture. Tapusin na lang kaya natin, 3 na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan. Ano yung helicopter na yan? Oo, iba pa pala yan. Kanino yung helicopter na yan? Kay Boss Saldi po, Your Honor. Sa ano po yan, sir? Sa Misibis Bay, sa Albay. Albay? Meron pa kasing ibang helicopter na pinakikita eh. Ayan, kanino ba yan? Sa kanya pa rin, Your Honor. 2 po yung Agosta niya. Hindi, kanino nga? Kanino? Kay Boss Elizalde ko po. And for the record, ang nakasakay, Sino yung nakasakay? Nakikita nyo ba? Opo. Sino? Si Senator Ping Lacson at saka si Senator Soto po. Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico? Yan po yung time na pumunta po sila doon sa Bicol po. Election ba yan? Yes po. and for the record, Zaldico has many friends. Everyone has friends sa Chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isupina tayo. This is a very simple matter kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Di ba? Does that mean that you will announce it? Di ba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan-ganyan. No? But to come from the NBI Director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba? Na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So, I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter except for the economy during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institusyon. Kaya nabababoy din yung kanilang institusyon. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee. Pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun, ha? Kita mo, lahat sila, Marcos na rin. Nagkaisa sila doon. Napagkaisa ko sila doon. Yung kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga dating aktivista, yung mga dito. Kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So, napagkaisa ko sila. So, hindi totoo na hindi ako unifier. Thank you. First time ako napalapakan ng media, walang bayad yun, ha? Guys, ang hiningi ko lang, don't give us any quarters, prayers for the country. Thank you, everyone. Thank you. Sorry. Yes. Kanina, sir, na-mention nyo na yung threat lagi doon sa mga kasama ninyo na dyan. How do you intend to protect po yung mga kasama po ninyo para hindi pa kayo nalaga sa lalo? Prayers, walk of faith. Nung nawala si Bato, yung misis nag-text sa akin, nag-text o tumawag kay Senator Robin, nag-text, tumawag kay Senator Bongo, sana naman daw sa bawat panggigipit maalala na si Bato, maganda na ang taguan, pero pumunta pa ang Senate para lang magbagong direksyon. Nung nakulong si Jinggoy, yun din ang sinabi niya sa akin, ako kasama niya doon. Sabi niya, pare, dead meat na ako dito, baka mabulok na ako dito, pag naghiwalay-hiwalay pa, sabi mo sa grupo, hindi ako bumigay. I saw him during the most crucial time, di ba? So, nangyari yung nangyari kahapon, so we're still praying. But remember, tao din yung 11+1, baka meron pa na konsensya sa kanila.
Diba? You know, the problem with corruption in the Philippines is that when you put every single person under the microscope, may makikita ka eh. Diba? The best answer I heard was the former Secretary Angie Reyes. Sabi niya, alam mo, pag tinanong yung politiko, nagnakaw ka ba? Eh sabi niya, mag-uwi ka lang ng paperclip eh. Sa gobyerno, nagnakaw ka na eh. So it's a matter of degree eh. So that's why, di ba, once upon a time, sabi ko, baka gusto niyo resign all na lang, tapos bawal na tayo tumakbo, para clean slate. Lahat sila ayaw. Kasi nagkaisa din sila, ako lang daw dapat mag-resign. Kaya unify people. Okay? Thank you. Marami. Last two questions. Confidences sa grupo nyo na wala ng kamera, knowing na hindi pa Confident ako na pare-pareho prinsipyo namin and that we'll make the right decisions together. Kasi kung ako lang ha, parang gusto ko lang sabihin dalawa sa kanila na pahiram nyo na yung boto kasi ang hirap ng pinagdadaanan nila. Tapos para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP. So although alam na nila na ilan na ang inalungkat sa akin. So nandun yung support. So I'm confident in our democracy. I'm confident that the Philippines is a country of the North. So I face this. I'll just quote someone na nakasama ko. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman ako, kasi magkasama kami noon. Hindi ko nakasama kay Erap, nakasama ko kay GMA. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman, kahit barilin ako sa luneta, single ako noon, wala akong pamilya, wala akong asawa, bata pa tatay ko. Pero ngayon, baka takayin sa puso tatay ko, pero hindi ako kakalas. So ganun na yung salitaan namin eh. So although may asawa ko, I haven't been blessed to have children. I have a lot of pamankins I treat as my children. I have my ate na I didn't want to pull in. But she's a senator as much as me and she's happy to do this. She didn't want the blue ribbon. But kanina siya nagsabing, kung magkakagulo doon sa baba, baka respeto nila kung babae. So siya ang bumaba. Buti lang sumama si Robin kasi kahit pala babae, haharangin pa rin sa baba. So I'm confident God is in control, but I can't tell you more than now. And I don't know what will happen later. I don't know what will happen tomorrow. I don't know what will happen Monday. Thank you. Matthew Perez from Malaya. Kanina na-hack yung Facebook ni Senator Marcoleta. Tinignan ko, may nagda-drum. Sabi ko, baka bombo yun. No, last. Senator, Yeah, go ahead. Matthew from Yes, I would like to ask, how do you feel about the palace recognizing the leadership of acting Senate President Sherwin Gatchalian? Expected. I don't feel bad about that kasi expected. I feel bad na since actually nagpahiwatig ako sa palasyo 2 weeks before I took over. I talked to many of their allies and told them mukhang improbable na pumalit kaming grupo pero possible. Improbable dahil marami kayong hawak dahil tinatakot nyo, pero probable kasi hindi na tenable yung ginagawa ni Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Soto. So, nung nagulat sila, nagsisisihan na kasi hindi sila naniwalang mangyayari, pinaabot ko na priority namin impartial na impeachment kasi yun naman hiningi ng ating mga kababayan at yung ekonomiya kasi hindi natin nararamdaman dito sa Manila at dito sa mga air condition na kwarto, pero yung mga kababayan natin sa bawat barangay, whether Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, OFW sa Middle East, nararamdaman nila. So, tinanong ng mga ibang kakampi nila, Blue Ribbon, sabi ko, we want to know the truth, but we want it as a fair, so sana both sides nandun. So, nagulat lang kami for the next 3 weeks, kami nakalaban. But maybe I can say I just found out today kasi grabe pala yung mga testimony. Again, totoo ba o hindi, I will not comment the same way Senator Lacson did. I'll just leave it to the people to believe or not believe yung narinig nila. Thank you very much Thank for you. that answer. Just a follow-up question on that. Aren't you worried that this particular statement could further erode public trust and doubts over your leadership as of the moment? My leadership doesn't matter. What matters is we do what is right. I mean, sabi ko nga, kung one day lang ako SP, shortest SP, kung yan, hindi ako magbabanggit ng religion kasi, but it's not how long you have, but it's what you do with it. So, as long as every single day that SP ako, I'm doing my job. I told my sister kanina, sabi ko, ate, part of me wishes may 13 sila kahapon para tapos na. Di ba? Mabisita ko si mami, nag-birthday mami ko kasabay ni Senping at matagal ko hindi nakikita nanay ko. May time ako sa mga pamangkin ko, bumalik ng normal buhay ko, mahirap trabaho ng asawa ko. So, mahirap na everyday ganito yung buhay. Okay?
So sana kung nag-13 sila, wala na akong paglalaban kung hindi yung katotohanan na lang, pero hindi ko na responsibility yon, di ba? Yung sinabi ni Stephen Covey ba yun na sphere of influence, sphere of authority. Pag sphere of influence mo lang, so alam mo, any of you knows I'm doing something bad. Di nyo naman ako asawa, di nyo naman ako anak eh. So influence, ibulong nyo lang sa akin, Alan, mali ka. Pero kung kayo yung nanay o tatay ko, o asawa ko o anak ko, then may authority kayo, then you should tell me. So while I'm SP, may sphere of authority ako, I have to do something about it, di ba? So, dahil SP pa ako, kailangan ko ipaglaban. Pero kung part of me, parang sana nag-13 na sila, imbis na 12 lang, para wala nang pag-usapan. But I will continue fighting. I mean, I am no one at all if I do not fight for what I believe in. So you're saying, in the off chance, so you're saying in the off chance that you do get unseated from your position, there will be relief from you as well. When you have authority and power, you can do something good and you're happy with it, but it is stressful. Diba? It is a messy democracy. Diba? So when you're mayor, naayos mo yung schools, you're happy. Pero makita mo walang gamot yung hospital, it's stressful. Now, when you're no more mayor, you still want to be mayor, but you have a little bit relief that it's someone else's job. So, yung pagiging SP is one of the most temporary jobs. Mas stable pa maging speaker. Sa SP, 24 yan na lahat magaling. So, anytime pwedeng palitan yan. Thank you. So much. Last question. Ms. Condenata from RNN. SP, what if magkatawag po ng special session ang action ng mga naiiwan na bills ay kung magkaroon ng 13? We'll deal with it because kung pag 13 wala nang problema. Pupunta po kayo. Kung may 13 wala nang pupunta kami at tapos na to. Kasi 13 sila eh. In fact, kung nagsabi silang 12 sila, basta 13 sila wala nang pag-uusapan. Okay? They don't even need us to go. Kasi 13 na eh. Okay, now let me ask Malacanang. What's more important to you? Power or order? So if you want to call a special session just to consolidate your power, wala nang tiwala yung marami nating kababayan. Kasi panay gulo na lang nangyayari sa ating bansa. Di ba? Na-entertain man kayo sa Senate, hindi naman Senate ang magulo eh. Ekonomiya natin magulo, politika natin magulo, mga lansangan natin magulo. Because there's a failure of many things. I won't point just to the President. Okay? So kung gusto nila maayos to, humanap sila ng paraan. They have all the power, they have all the money, they have all the influence, di ba? I'm not at par. Sabihin nila parang Cayetano versus Will or Cayetano versus Marcos, hindi eh. Parang elementary varsity versus NBA to eh. Nasa kanila lahat ng kapangyarihan. Ang nasa amin lang katotohanan. So SP, pupunta po kayo, yung block niyo po. I'm not sure. It depends. Anong balak nila? We reserve the right to use every parliamentary tool that is available to fight for what we have. Many times in history, all we had was you, the media. All we had was katotohanan, the media. Of course, God's will. Di ba? Many times lumaban kami, impeachment, kung sino-sino kalaban. Di ba? Oh. So eto, hindi ko itatali yung napira sa amin, yung dalawa, at hindi ko itatali kung anong gagawin namin na hindi ko maalam kung anong pangbalak nila. So kung halimbawa, papatawag sila Monday para hindi kami makapag-blue ribbon ng Tuesday, ba't kami pupunta? O pero halimbawa, nakipag-usap sila. O eto blue ribbon, o eto chairman, ayaw nyo kay Marcoleta, ayaw namin kay Erwin, eto schedule, eto mga patatawag natin, ba't naman kami hindi makikipag-usap na maayos? What about bukas po? Tuloy po ba yung investigation sa shooting incident? Actually, hindi pa namin napag-usapan. Tinuloy ba ni Senator Marcoleta? Tinuloy ba niya? I'm sorry, we're all focused here. We didn't even know kung makakapasok kami ng Senate, but it's a good question. I have to ask Senator Marcoleta. Sir, next week onwards po, is it safe to say parang you're going to act on your own while the President will be acting on this? I will assert my authority, legitimacy as Senate President. I will write the letters. I will perform my duty. Then let's see kung anong gawin ng Malacanang at saka ng... So for example, sa hearings, malamang hindi pumunta yung mga kabinete pag kami nagpatawag. But that's a reflection on them, not on us. Pero kung sabay po kayo kunwari may notices from your office and then some protest section yan, Yes. It's up to the people to decide. Alam ko yung mga nasa elevator, mas mahal ako kaso sa kaibigan si Rose. So pag sakay kami sa elevator, ako ang papabura ni Rose. Pero kung gusto niyo min mauna, okay lang. Pero na po, yun nga, sa precedents, technically, sino ang It's just like a corporate takeover sa kumpanya. Diba? So most of you here are in corporations. Pagka may nag-take over, may labanan sino, you have to decide sa conscience kung sino. But ang epektado lang kasi sa isang korporasyon, yung shareholders, yung empleyado, ito kasi buong Pilipinas epektado. Diba? Kung ako naka-side ni Senwin, I will not act as acting president because he knows it's illegal.
Masisira yung buong career niya in the future. Diba? I waited. I've been a senator since 2007. I thought never na ako magiging Senate President. But I waited until binigay sa akin. And I think Senator Wing is a intelligent, studious, creative. Ang dami kong magandang objective na sasabihin. So ang akin lang advice kay Sen Wing, wait for your time. Don't grab, receive. Okay na nga, pinili ka na ng grupo mo. Pero pag hindi ka lang pinagagawa sa'yo, huwag mong gawin. Papahama ka lang. Senator, one last question. How confident are you that the employees of the Senate will heed your orders given that in absence of something relevant to the staff? Honestly, I don't know. I don't know. Kasi nga, have I appointed anyone? I don't think I have appointed anyone in the last 3 weeks, diba? And everyone, the thing about the Senate employees, they're very political in the sense that they're up to date with everything. Buhay nila kasi yung government, yung pag-ano di ba? And many of them started from the lowest going up. So I can't just tell them, sunod kayo kung hindi, kakasunod kayo. They have to make the decision by themselves. But the problem is, I don't know how they'll make a decision as a group. So I don't even know paano nila dinesisyonan, ayusin ito, magluto ng pagkain. Di ba kanina yung ibang usahan, ayaw papasukin yung mga Marines, magbaba ni Senator Pia, sumunod naman. So it's going to be a struggle, but it's going to be a struggle we'll do for the country. Senator, shouldn't you give this a sign of using control over the Senate? For example, yung live stream kung press con mo ngayon sa Senate. Kung kalaban mo ay Malacanang at mga kasama nito at mga at maleta, siguro yung nararamdaman ko, mararamdaman mo rin. Diba? So, except that nung bata ako, yung mga dean ng law school, mga retired justices, etc., kahit yung kampo nila ay kampo nila, pag mali, sasabihin nila mali. If this happened even during martial law, even in the 70s, 80s, this happened, 95% of the legal community will come out and say, it's just wrong. It's just wrong. But we live in a different world where your algorithm at yung part-time fraternity, na di bali ng mali yung mga brad mo, brad mo sila. So that's the problem of our next generation now. Di natin tinuturo, tama is tama, mali is mali. Diba? Ang tinuturo natin, kampo natin to, so siguro tama to. Thank you. Okay. Sir, yes or no lang po. Sabi ko, Senator ka ba? last na po. Future senator to. Sabi ko kasi ni Senator Gatchalian, he will preside over the impeachment daw po. Ano po masasabi niyo? Kayo po ba? No and no. Wait, tanongin mo naman why. Sir, why po? First of all, because I am Senate President, and if you look at the Constitution, it's the Senate President. Only in the case if it's the President being impeached, will it be the Chief Justice? And no, because they amended the rules. Kahit tama sila, si Senator Pangilinan ang gusto nila. But by the way, they offered that to me. Bumaba daw ako na Senate President, ako magpre-preside. Pero yung tinanggihan ko. Ibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body. Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon na po. yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay. Bakit kayo nandun?
Invitation po ni kay Kong Saldi nun po ni Presidente po. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair. Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito, kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya, kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, anong nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simpleng nagulantang kayo. Maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng... Sumagot para sa aming lahat. Gusto ko muna, isa muna sa kanila bago ikaw. Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil Torpia. Halo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang chairman ng committee, hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Gutesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga... Ang totoo po yung abogada na yon na kanyang dinison yung kanyang pirma ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa... Alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yun, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima ng pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo bali-baligta rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa notarial registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma para sa kanya. Iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang... gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan. Your Honor,
pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyayari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito to. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor. Yes, Your Honor, magandang hapon. Dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o may ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang credibility joke talaga sa amin dito kung bakit kami nandito ngayon even though sa mga nangyayari kahapon dito sa bulwagang ito. Ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o may ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak. Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash. Hello, sir. Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay? Hello, sir. I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami dyan ng, ng 48 malita galing sa Valle Verde to Madsi Hangar. Dyan po. Galing po saan yung maleta? Galing po, sir, sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Diyan sa Pasig? Opo, Your Honor. 48 na maleta. 48 na malita po. Meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan 3, 2, hirap pa. Kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking aeroplano? Paano po? Ikwento nyo. Paano sir. nyo Ganito po, sir. Galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera. Yung 48. 48 po na malita. Dinalagay nyo sa isang hangar. Sino may-ari ng hangar? Your Honor, Mercedes Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din. So doon nyo dinala yung maleta? Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir. Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba? Opo, sir. Si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko. I see. So, yung dinala niyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan nyo diniliver uli? Diyan po, sir, naiwan na po kami dyan, sir. Pagka namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar eh. Congress. Galing yes, sa sir. bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar? Yes, sir. Okay. Mr. Chairman, 3 things. Number 1,
kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligod para malaman, no? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Erwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan? On public, Your Honor, was on February 24, 2026. 2026. Kasi when we- nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila? Wala po. Wala. Again, no, I wonder, sorry, ICI. Sorry, ICI. Wala po. My fault. ICI. Wala. Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng invitation sa ICI? Wala po, sir. Okay. Kasi like yung member nila, si Dave Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya? Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya at nirelease na po siya. Pero So wala kayong information kung nasaan? kung nasaan siya. So Sergeant Hindi ko Gutesa, po masabi in public. Okay. No, but kung nakikinig Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero